Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po si Shekinah. Kasama nyo tuwing hapon ng Sabado dito lamang sa Kape, Kwento at Kaalaman hatid sa inyo ng Cathedral of the King Radio Ministry at DZJB 1458 Radio Calabarzon. Para sa hapon na ito, ang topic natin ay kwento ng buhay mo nagsumikap. Alam naman natin ang importansya ng pagsisikap sa buhay at lahat tayo ay ginagawa iyon para sa pangarap kahit sa gitna ng anumang hirap o pagsubok. Simula nung bata tayo sa eskwelahan hanggat sa pagtanda sa trabaho. Tayo ay nagsusumikap ng buong puso para sa mga mahal natin sa buhay. Iba-iba tayo ng tinatahak sa buhay, oo. Pero lahat tayo ay may regalo galing sa Panginoon para palaguin natin at pagsikapin. Alamin yon lahat, no? Kaya naman ang mga kasama ko ngayong hapon na isang kaibigan at kasamahan sa simbahan ng Parish Church of St. Andrew the Apostle sa Muntinlupa. Alam ko sa puso ko na siya ay patuloy na nagsusumikap sa buhay. Kaya naman, nasasabik po ako makausap siya ngayong hapon. Walang iba kundi si Love Balbin. Magandang hapon, Love! Hi, magandang hapon ate. Magandang hapon po sa lahat po nakikinig ngayong araw na ito. Ayan. Kamusta? Kamusta ka naman? Ito, nakabawi na ng tulog after ng isang linggo na puro maaga nagising. Alam, nagkatrabaho ka na, di ba? So talagang Nag-start na. Wala pa isang buwan, so very fresh and fresh pa. kaya nga. And alam ko, may kwento kang pagsusumikap dun, no? Kaya excited na akong tanongin yun agad-agad sa'yo, Love. Dahil dyan, Okay. pero alam ko na usapang ano rin to eh. Lahat naman tayo na nagsusumikap, meron tayong gifts din na binigay ni Lord, di ba? Na parang yun yung kailangan, sabi ko nga, yun yung kailangan nating alamin at pagbuhayin sa buhay natin. So, tatanong ko sa'yo, Love, ngayon, anong mga regalo ang tingin mo binigay sa'yo ng Diyos? O ni minsan ba tinago mo mga regalong iyon? O dahil natakot ka o nahiya ka? O ano-anong masasabi mo dito? Yung mga gifts na binigay sa akin ng Diyos, siguro yung pagmamahal ko sa music and arts. Laking pasasalamat din dahil sa magulang ko. Pinalaki ako sa church at sobrang na-expose ako sa music. Mm-mm. Kaya hanggang ngayon dala-dala ko siya sa aking ministry ngayon na which is yung choir. At sa arts naman, lumaki ako na nakahiligan ko na agad yun bata pa lang ako. At minsan di ko naman siya tinago na lagi ako nagsiscribble sa notebook ko. Then, habang tumatanda ako sa academics and yung pinili kong kurso ay tugma sa aking interest, which is yung arts. So, nag-take ako ng interior design program. Then, ngayon na nasa bagong chapter ako ng buhay ko, nandun pa rin ginagamit ko pa rin yung regalo na binigay sa akin ng Diyos sa arts na ngayon ginagawa ko sa pag-graphic design. So, I'm thankful na binigyan ako ni Lord ng opportunity na gamitin pa rin yung binigay niyang regalo sa akin. Ayan, ang ganda nun. Thank you, Love, no? Kasi parang naisip ko, talagang pinaplant yun ni Lord, no? Yung seeds through our parents, sa surrounding natin. And yung arts na yun, talagang ikaw naman, ginamit mo bata pa lang. And yun nga, congratulations. At dahil dyan, alam ko, bagong graduate ka lang last year at ngayon, congrats na may trabaho ka na. Kamusta ang iyong paghahanap ng trabaho at paano ka nagsumikap sa journey na yun? Isa siya mahabang naging proseso kasi dapat talaga no pagka-graduate ko ay mag-a-apply na ako agad ng trabaho. Kaso may nangyari sa family namin nung namatay ang aking tatay nung June. June din ako graduate. So talagang sabay na sabay sila. So sobrang roller coaster yung nangyari sa akin. So hindi ako agad nakapag-apply na which kung yun yung pinlano ko. So, mga end of the year to or January, doon ako start na nag-apply talaga sa mga trabaho. Nung una, ina-applyan ko lang interior design related. Pero, nung na-realize ko na may isa pa akong interest na which is graphic design. So, nag-try na din ako mag-apply doon. Then, fortunately, mas maraming nag-respond sa mga applications ko doon. Maraming naging interviews. Natuwa naman ako na, ayun, na may tumanggap sa akin.
Ayan, syempre naman 'no, at alam ko kung gaano ka kagaling sa, field mong 'yan. Pero ano, maitanong ko lang Love, dun sa nangyari sa'yo nabanggit mo nga na June ka grumaduate, June din namatay iyong tatay. Kamusta, paano ka nagsumikap nung panahon na yun na talagang ga-graduate ako at lalaban ako? Ayun, ginawa kong inspirasyon si tatay kasi college nung all throughout ng aking academic year, talaga nandiyan siya para suportahan ako. Sinasamahan niya ako sa mga naging exams ko, sa mga naging entrance exams ko. So, ngayon na natapos ko yung kursong ito, alam kong proud siya sa akin din. Alam ko na tutulungan niya rin ako sa mga interviews ko. Kung sakali man na nandito siya, alam kong tutulungan niya rin ako dun. So, ngayon na ako na lang mag-isa, iniisip ko na lang nakasama ko pa rin siya sa all throughout the process. Ayan 'no, thank you Love sa pag-share nun. Talagang, tapang at of course yung grace na lang ni Lord talaga ang nagbuhos din sa'yo at of course yung inspirasyon na galing sa tatay mo na nagsumikap ka pa rin at pinagpatuloy mo yung journey na naumpisahan niya kasama mo na nung pag-a-apply mo nung college hanggang ngayon. Ayan Love, thank you so much 'no, sa pag-share nun at alam ko na hindi ka iniwanan ng tatay mo kahit ngayon na nasa trabaho ka na, andiyan siya kasama mo sa journey mong yun at proud kaming lahat sa'yo 'no, na pinagpapatuloy mo kahit sa lahat ng pinagdaanan mo. Alam ko ganyan tayong mga panganay, 'di ba Love? So ngayon, ano naman ang mga natutunan mo nung panahon na yun na gusto mong ibahagi sa ating mga tagapakinig? Isa sa mga natutunan ko ay mag-trust lang kay Lord. Kasi lalo na sa amin na bagong graduate lang. May ano, bagong chapter, kumbaga bagong yugto to ng ating buhay. So, sa lahat po ng mga taong ngayon na nasa bagong yugto din ng kanilang buhay, whether sa academics or sa marriage or sa work or kung ano mang mga bagong responsibilities nila. Patuloy lang na pagtitiwala kay Lord talaga at si Lord kasi may sinet na siyang direction or path para sa atin na minsan iniisip natin na kung tama pa ba 'to, pero kung patuloy lang natin po susumikapin at gawin natin siyempre yung part natin. Hindi naman tayo yung mga Kristiyano na we're just na nagtitiwala lang blindly. Hmm. Kumbaga dapat gawin din natin yung part natin. Then, i-surrender yun lahat kay Lord. Then, after that, makikita natin yung naging plano ni Lord para sa atin. Totoo, ayan. Dahil diyan Love 'no, alam ko, meron ka ring Bible verse na for sure pinahahawakan. Lahat tayo sigurong Kristiyano na nag-uumpisa sa journey o may mga favorite Bible verse tayo, 'di ba? Ano yung mga pinanghawakan mo nung panahong ito? Siguro actually nabasa ko to after na nung apply ko nung trabaho and nag-resonate siya sa akin. Ito Mm. ay sa Deuteronomy 12 verse 10. When you cross the Jordan and live in the land which the Lord your God has given you to inherit, and He gives you rest from all your enemies around you so that you live in security. So, nung sinabi na yung Jordan, so sinearch ko siya sa internet nun. Mm. Nag-resonate kasi sa akin na kadalasan yung River Jordan parang dun saan nag-baptize si Jesus. Mm. But then also, it is also, may meaning din siya ng pag-aantay, long season of adversity. So, nag-resonate siya sa akin kasi ako rin, naranasan ko yun. Kumbaga, ang tagal ko rin nag-antay. Pero, alam kong may ibibigay si Lord na para sa akin at surely na magpo-provide yun sa akin at sa family ko. At doon sa part na so that you will live in security. Hindi lang yung security in financial or in tangible things. Kumbaga sa mga bagay din na hindi natin nakikita, kumbaga nararamdaman natin, yung hope, yung strength, yung faith, lahat ng yun na security na gusto natin maramdaman sa pang-araw-araw na parang matatagumpayan natin yung araw-araw na tinatahak. So, yung security na yun na binibigay ni Lord after we've crossed that River of Jordan. Lahat tayo may kanya-kanya River of Jordan na tinatawid eh. May Mm. iba makitid, may iba malalim, may iba malaki. So, lahat
yun, after natin makross yun, doon natin makikita yung pinlano ni Lord para sa atin. Ayun. Kailangan lang talaga tayong magsumikap, no? Para, at wag mag-give up talaga doon sa pag-cross at paglakad sa journey na yun. At dahil dyan, love, hindi ko pa tatapusin tong oportunidad na to. Dahil nabanggit mo rin na may gift ka sa sa music, 'di ba? Ano naman ang kanta na naaalala mo pag parang gusto mo na mag-give up or parang nahirapan ka magsumikap? At gusto ko sana biglaan to, love, masample mo naman yung chorus lang sa ating mga tagapakinig ngayong hapon. Kanta, siguro yung talaga nag-resonate sa akin yung kanta na binahagi ng tatay ko na si Deacon Louie. Na kinakanta niya sa amin every time na birthday namin o kaya, pero original kinanta niya to nung kasal nila ni nanay. Na nakakatulong siya sa mga times na gusto na namin sumuko. Ayan. So, ay, grabe, kailangan may sample. Sige na, go. When you wake up each morning and you feel like calling, I'll be there for you. When the road seems uncertain and you can't stop the hurting, I'll be there for you. When there's no one beside you, I'll be there to guide you, catch you each time you fall. When the stars won't shine anymore, I'll be there. Ayun po. Oh, So grabe talagang naman po. napaka-comforting yun para sa akin. Parang kung ano mang pinagdadaanan ko, alam ko nandiyan si Lord at yung tatay ko na kasama niya ngayon para sa nandiyan siya para sa akin at para sa family ko. Grabe. Maraming salamat, love. Talagang nag-goosebumps ako doon sa kanta mo. At iba yung naging meaning talaga nung kantang lyrics. Dahil doon, isa-search ko, i-add ko siya sa playlist ko na. Maraming salamat na pinaalalahanan mo kami ngayong hapon na ito na kahit anong pagdaanan namin, kailangan lang namin magsumikap kasi kasama natin ang Panginoon at lahat ng mahal natin sa buhay. Diba? Ayan, maraming salamat ulit, love, at sa ating mga tagapakinig. Ito po muli si Shekinah. Tandaan nyo, tayong lahat ay pinagpala ng may kapal para maging isang pagpapala sa kapwa natin. Mahal kayo ng Diyos.